kakasuhan na daw si Speaker Martin Romualdez ng plunder. At it may happen within 6 to 9 months. Ito po yung sinasabi ngayon. Kaya lang, will that change anything in relation to the challenge o hamon ng taong bayan kay Pangulong Marcos na patunayang hindi siya adik na presidente? Napatunayan sa taong bayan na kaya niya pang pamunuan ang ating bansa. Mababago ba ng isasampang kaso kay Martin Romualdez ang katotohanan na adik ang ating presidente? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta na po kayo ngayon pong araw na ito? Abay, isang araw tayo hindi nagpanagpo, pasensya na ko at wala ho ako nung nakaraang Biyernes at meron lang po tayong mahalagang inasikaso. Pag Sabado at Linggo, nahihirapan ako makapag-record, makapag-shoot sapagkat nag-aalaga ako ng apo. Sensya na. But anyway, mga kaibigan, nagkaroon po ng, wala na, ang ibig ko sabihin. But anyway, mga kaibigan, ay wala na hong masulingan. At wala nang ibang opsyon itong si bangag na presidenteng Ferdinand Marcos na anong tawag dito, na wala na siyang option para makatakas o kaya ay para mapanatiling hawak niya ang kanyang kapangyarihan. There's no other option but to sacrifice Ferdinand Martin Romualdez, sapagkat all along ay talaga naman pong hinihiling ng ating mga kababayan ay makulong ang mga perpetrators o mga may kasalanan at mga nagnakaw ng pera ng taong bayan mula dito sa flood control projects. Di ba ga? So, yan naman po ang ultimanong gusto ng ating mga kababayan. At tama po kayo. Wala nang ibang pwedeng gawin si PBBM kundi kasuhan at isama sa kaso itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero tanong, will that matter? Will that still matter compared doon sa mga pinasabog ni Ma'am Amy Marcos doon sa INC rally? So, ngayon, makukulong sila sapagkat may kasalanan. Dapat lang naman. At pinatunayan ni Presidente na hindi fake yung kanyang sinasabi. Pinatunayan ni Presidente Marcos na siya ay seryoso na labanan itong graft and corruption dito sa bansa. Kaya yung mga magnanakaw ay dapat na makulong. So makukulong daw, kakasuhan daw itong si Martin Romualdez ng kasong plunder. At yan po ay non-bailable. So ibig sabihin, habang dinidinig ang kaso, gaano man niyang katagal, ay nakakulong po itong si Martin Romualdez. If that may happen. Pero, ang tanong ay, will that still matter? Dahil, iba na ho yung iba na ho yung tinitingnan ngayon ng ating mga kababayan. Kaya mo pa bang pamunuan, Mr. President, ang Pilipinas bilang presidente? Kaya mo pa ba? Ang sabi ni Manang Aimee, you're already 68 years old. And adik na adik ka sa droga. Lulong na lulong ka sa droga. Di ba ga? Yun yung sinasabi ni Manang Aimee. Yun ang sinasabi ni Manang Aimee. Kaya, tanong, will that matter? Hindi na. Kasi ang tinitingnan ngayon, dahil pag si Martin Romualdez ay totoong nakulong, siguradong kakanta din yan at ituturo ka. Pare-pareho kayo ngayon, di ba ga? Pero tanong, kung hindi ka man ituro,
Ano ha? At maaaring nag-usap na kayo kung ano ang inyong magiging solusyon na habang nakakulong kunwari, hindi mahihirapan itong si Martin Romualdez. Oh. Ay di, ang pwede mong gawin, ang hahanapin naman sa iyo ng tao, siyempre, ay yung tanong na, kaya mo pa ba kami pamunuan? Talaga bang ang isang adik ay pwedeng mamuno ng bansa? Pwede naman siguro. Pero hindi ba ito ay isang kabalintunaan? Sapagkat kung ikaw ay isang adik, paano ka magpapatupad ng mga batas? At ang iyong mga desisyon ay paano mo masasabing tama? Sapagkat alam naman nating lahat na kapag ang isang tao ay drug addict, wala sa katinuan yan. Wala na sa katinuan. Maaaring hindi ka pa nababaliw na kagaya ng iba, pero di ba ga, yung pagkagahaman mo sa pera at sa yaman, di ba yan ay isang masamang epekto ng pagiging addict mo? Kaya ang hamon sa iyo ng taong bayan ngayon ay hindi namang patunayang seryoso ka sa iyong programang kontra korupsyon. Ang gusto ng taong bayan, patunayan mo na kaya mo kaming pamunuan. Magpa-hair follicle test ka. Bakit ba ipinipilit natin yung hair follicle test? Ganito lang yan. Kasimple. Ipinaliwanag ho yan ni Dr. Richard Mata. Ano ha? Sa kanya pong, sa isang panayam, ano ha? Sa kanya. At napinost niya sa kanyang Facebook. Napanood ko eh. So parang maganda ho itong pag-usapan kako. Pakinggan po natin at panoorin po ito. Bakit mas maganda ang hair follicle test sa cocaine? Dahil nasa 90 days yung ano nito, yung kanyang time na pwede ka ma-test na nagre-retain yung cocaine o. Yung urine test kasi 4 days lang. So kunwari hindi ka na nag-abstain ka ng 1 week, pwede ka naman negative. Kung blood test naman, 2 days lang. So, ang chance na mag-false positive, ibig sabihin na hindi ka nagagamit, pero na positive ka is very, very slim, less than 1%. Dahil ang chinecheck po sa follicle test ay yung buhok talaga mismo dahil yung metabolites ng cocaine pumapasok sa bloodstream, pumupunta sa buhok. At saka ang pagtubo ng buhok mo ay 1 cm in a month. So, ibig sabihin talagang nagsistay doon yung metabolites ng cocaine. So yung chances na maging fake or maging false yung result are very, very slim. Kasi maraming takot magpa-follicle test kasi daw baka maging false positive. Less po ang chance nun. So, yan ho yung paliwanag ni Dr. Richard Mata. Ano ha? Tama naman. Kasi yung ihi, pwedeng palitan. So, may mga chance na talagang ito'y, at ikalawa, kung 2 araw lang yan, 2 araw ka lang na hindi gumamit, 3 araw, di tapos na. Di ba nga? O kaya ay, kung sa dugo, 4 na araw, di 1 week ka lang na hindi gumamit, ay di okay na. Ano, ha? Negative ka na. Pero, kung sa buhok, 1 centimeter a month ang itinutubo niyan, ganyan lang yan, di ba? So magpapagupit ka, may matitira. Unless na magpakalbo ka. Pero in 90 days, tutubo din uli ang iyong buhok. Di ba nga? Kaya tama ho, para patunayan mo na kaya mo pang pamunuan ng Pilipinas, Mr. Marcos, is sundin mo ang gusto ng tao. Otherwise, kung talagang ikaw ay addict, bumaba ka na sa pwesto sapagkat ayaw namin ng presidenteng addict. Ayaw namin ng presidenteng bangag. Kasi kung noon pa lang alam namin, sana di na namin sinabi. Dahil hindi ka na namin ibinoto. Diba? Hindi eh. Pati si Sara Duterte na nabudol mo eh. Napapaniwala mo eh. O kung hindi mo man napapaniwala eh, at least, di ba ga, nakita niya, alam niya. No? Pero hindi niya na siniwalat sa pag-asa na ikaw naman ay matino at magagampanan mo ang trabaho mo. Pero hindi. Hindi ganun ang nangyari. Malayo sa inaasahan ng taong bayan. Kaya if I were you,
Mr. President, magpa-hair follicle test ka habang maaga. At patunayan mo na hindi ka nga addict. Di ba? At kung sakali man na mag-positive ka, please, iwan mo na kami. Ayaw namin sa presidenteng addict. Iwan mo na kami, Mr. President. Maraming salamat, mga kaibigan, at sa ngalan pa rin po ng ating mga nakasama, of course, ng ating mga taga-suporta, Mang Teban, maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos po, huwag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy po tayo sa gagawin nating panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.